especially si Senator Risa Hontiveros o yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga at pati na yung opisina ni Senator Risa Hontiveros. Opo, andito po yung bahagi na aming talakayan ni kumbatserong Jerry Baha eh. Narito po. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Dali lang po Yun. Ito. Video file. Document. Ayan. Most recent. Ayan. Na ito, Senator Risa Hontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, Kumbatsero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, Kumbatsero. O sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Hontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado. Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto eh. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control Na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng opposition. Ganon? Baka parang ganon. Ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga hindi kaya may ibang nagparking din kay Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Hontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. Hindi sa buong budget nasa 3 ano siya? May 3 billion, 3.01 billion. 1 billion, no? Tingnan ko na nga para. Sige, ikaw na magsabi, Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Hontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba si Senator Risa Hontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3.035 billion, 35 million and 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung amendment. Oo, insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 700 million. Ayun. Pakitanong nga baka natin. na-parkingan lang siya ng iba Baka nga nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun kaya ganun yung ating. Ayun naman Sana napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga supporters ni Senator Risa Hontiveros. At sana naman yung mga nanonood sa atin ngayon, pinakinggan nyo mabuti, ano sabi ko doon, kumbatsero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman
maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Atin pong dili lang po Kaya na kayo at medyo mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent eto yun. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. Ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po. Yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Tapos andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose District 5 Manila. Construction of road Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Ontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road Sitio San Jose, Kakandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan 20 million to. Construction of Barangay Hall, Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Tuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Bonuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of Multipurpose Building, Agri-Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of Multipurpose Building, Training Center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Oben Saban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of Road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of Road, Barangay Babaran, Itsaga, Isabela, 10 million. Construction of Road, Barangay Garit Sur, Itsaga, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili
Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. O, yan po first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page na to. First page. Page 1. Aalisin ko na po muna ha. Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Itong remove. Ni-remove ko na. Alisin ko na. Remove from studio. So, page 1. Uulitin ko lang. Kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba, kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Pahina 2. Ayan. Pahina 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Add to stage. Ayan po yung pahina 2. Kalaguman Bisinal Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar LED, solar light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Zambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million. Segment 14. Construction of flood control structures along Baka River, Paniki, Tarlac, segment 29, 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San Manuel, Tarlac, 75 million. Ano masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Ano masama dyan? Ba't nyo ikahihiyan nyo ba yan? Ba't nyo ikahihiya yan kung yan po yung magandang proyekto at kung ito'y na-implement ng tama? And in fact, mga kababayan, ako po ay nagtanong, at least Tarlac lang to malapit-lapit lang to Ano po? Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang project na yan sa lalawigan ng Tarlac. Ito po. Yung construction of flood control structures along Baka River, Paniki, itong segment 29, ito pong pangalawa, Paniki, Tarlac. Alam niyo po ba na yan 75 million ang nakalaan, pero ang nanalo pong bidder diyan, ay ang pangalan po ay T2B3 Builders and Supplies Corporation. Uulitin ko ha.
T2B3 Builders and Supplies Corporation, ang contract price po nito na panalunan po niya sa 73,136,282 pesos and 19 centavos. Ito po ay nagsimula noong April 8, 2025. Ang expiration po nito ay 11/05/2025. Matatapos na to dapat ngayong November. Ang actual accomplishment nito ay 93%. So, matatapos na tong proyekto na to eh. Sige. Puntahan pa natin itong, nakita niyo po, nilagyan natin ng stabilo, boss. Boss, stabilo, boss. Ito pa yung isang project, yung segment 14. Ito, yung construction of flood control along Bakit River. Yan po ay may contract ID 25, ibig sabihin 2025 CJ 0161. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac. Ang contractor po nito ay RD8 Builders Corporation under the name of RD8 Builders. Bagamat 75 million po yung allocation dyan, ang contractor ay nagbid at ang napanalunan niya sa presyong 71, nakatipid, 71,949,079 pesos and 6 centavos. Ang award po nito ay, ang start date ay April 8 at matatapos po ito dapat ng November 5. Ang actual accomplishment po nito ay 70%. Dapat ang accomplishment niya as of today ay 88.15%. May slippage po ito ng 18.15%. Resibo po itong pinapakita namin sa inyo. Uulitin ko uli. May masama ba sa insertion? Mga bata, wala po. Kailan lang nagiging masama ang insertion, mga kababayan? Kailan lang nagiging masama? Kapag ka po, una, nakialam si senador o congressman sa post-enactment activities. Pangalawa, kung siya po ay nag-endorso o pinili niya ang kontraktor. Pangatlo, mga kababayan, ay kung siya po ay kumikbak o naghingi ng porsyento sa proyekto. Pero kung hindi po ginawa ng mambabatas yun, okay lang po yun. Wala pong masama doon, mga kababayan.